Higala, kumusta? Maayong buntag sab kaniyong tanan. Sa gihapon adlaw na sad nga Biyernes o di ko na to kalimtan no nga ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix oy mabati matag Biyernes no sa buntag alas 10 paingon sa alas 11:30 antag na sa kabuntagon. Madungog ka mga igsoon sa atong tulo ka mga radio partners no. Una ang Magnum Radio no, ang ikaduha ang 95.7 FM ang Radio Lampornas, ikatulo no ang 106.3 radyo natin. Makita sa taninyo mga igsoon no sa Rolando Ioy nga page no. Usbo na to Rolando Ioy page. But unas tanan di ta malimot sa pagpanimbaya no, of course sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix oy membuntag mayor sa tanang mga staff diya no kang Ma'am Kansay Lumbatan diya may buntag sa buhatan sab sa City Administrator's Office may buntag diya kang Attorney Roy Hilario Raagas no guban sa iya mga kauban diya, of course no sa buhatan sa City Information Office kang Miss Ivy Guantero may buntag kang Boss Ayan Fuentes may buntag kang Mirna Dangkal may buntag diya bisan nag-retire na si Ma'am Dangkal no. Pagyapon nakikuban siya nato kang Miss Ara Bulisig, future city councilor ambot misi ra ba dayon. Anyway, may butag sab sa tanan nato nga mga kapitanis sa 80 ka kabarangayan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kutob sa maabot sa atong Facebook, sa atong tagsa-tagsa ka mga radio set, maayong buntag mga igsoon. Atong ikauban no karon ang Chief of Staff ni Mayor si Ma'am Sheila Lucina Lumbatan. Ma'am Sheila, may buntag. Yeah, good morning Sir Ronnie o good morning sa tanan karon nga namina og nagtan-aw sa atuang programa ang inyong alagad Mayor Clarix oy. Shout out para sa Mayor's Office kay masuko og nis lang dili agree. Ba? So may buntag dia kang Attorney Spencer Palen kay Attorney Mel og sa ako ang maong anak nga si Kansay. Mama, anong mama pila mo naman lay nabilin. Ay nabilin nga. So wasag ka man nawagan nga magminyo siya. Dili pa mga 3 years from now pa na Sir Ronnie. Ikaw din magbuot. Ata pa. Oo, ano dyan na. Ikaw din magbuot. Bitaw. Siya oy, depende. Inahan sa kanunay panam. Siya ganun. Siya ikaw magbuot laro na to kanina ba siya? Ganun gitapik na. Ganun siya. Ganun. Dili oy kay inaana man gini ang ginikanan muhatag og guidance. Di ba? Mothers knows best. So kabalot akong kanos already na ay pa. So sa unang nagminyo kagiana sa kasi mo mama. Wala. Wa ka pugong si mami. Wala ka pugong. 19 years old pa ko. Naminian ako. Okay, anyway mga igsuon kanang mas maayo mong good ning kada business. Nana lang ang istoryahan. Mga real life nga mga istoryahan. Diba? Pero, to set the tone. Kanang, diya sa Facebook ko, kanang, nganong masanag man kay imong panagway karon na kay gipreparahan karon adlaw. Nami pictorial. Nami pictorial. Nami pictorial. Kaya ni nangandami para sa mo ang presentation sa sa flag racing. Anyway, sige. So, asbo na to, no, may buntag sa tanan. Usahay si Ma'am Sheila, kuan kay ni siya. Actually, very witty kayo. No, witty ka Mr. But anyway, Ma'am Sheila, no, usa sa mga butang dili tingali malilom sa Cagayan de Oro kining atong suliran sa water district no, o supply sa atong panubig sa Cagayan de Oro. Nasabtan ako nga murag yesterday, murag dunay gi-initiate ang buhatan ni Mayor para makigtagbo sa Cagayan de Oro bulk water. Can you tell us what happened? Actually, di ba Sir Ronnie na-mention ako din na topic sa last Friday nga nag-ingon ko nga nanay nakaset nga kanang lunch meeting ni Mayor with the Pangilinans ang nahitabo gyud ni siya gahapon and ang naagyod is si Andrew Pangilinan himself gyud
ang president gid sa COBE and the AVP po gid sa Enterprise Resilience sa Metro Pacific. Uban pa gid niya si Sir Jonet nga member sa board of directors sa COBE and the AVP for Economic Enterprise sa Metro Pacific. So kung tanaw na to, big bosses gid to because gusto ni Mayor, nagpatiliwala na gid siya ni Sir Ronnie. Gusto ni Mayor nga once and for all, masulbad na gid ang problema because gilaliman ka nga mawad-an og tubig. Because maundang ang supply sa tubig gikan sa COBE padulong sa Water District because of katulaging account sa Water District dito sa COBE nga dako na gid siya. Almost $500 million, no? Almost $500 million kay it's 430 something. Pero ang tinuod ato sa Ronnie, gikan gid sa baba pod ni Sir Jonet nga nakabayad na di ay pod hinahinay ang Water District ato. In fact, consistent 3 months man day gid ay pod to nga accountability. So nahinahinaya na to siya sa Water District pero napagid siya remaining. So mo to nga discussion with the presence of our legal pod nga mga counselors ang ato ang si Attorney Joff, si Attorney Ken napo dito, and we would like to thank DI Sir Glenn Banyes na siya gyud ang nag-facilitate sa gyud ato na mo transpire to siya nga meeting gahapon. Nikabot gyud og panagsabot through public-private partnership, which is mo gyud ang nakita nga solusyon. So ilan ang isugod ang proseso kaya this would go through a process. In fact, taas magani ang tanaw pag yun nga period that din nga mo kuan siya nga mo take place siya. Ang ila ganing target would be mga September pa siya gyud masugdan kay ang public-private partnership. Yeah, kay moagi man ang proseso, consultations dayon na pay kuan mga legal matters that they have to consider. Ang problema man gid sa Water District is aware naman siguro kita tanan ani kanila gang non-revenue water. Nasigutan ba nila kung unsaon pag-address ning non-revenue water o unsay mga specifics like daghan man kanang non-revenue water pananglitan mga leakages, pilferage, nasigutan ba dito na nasigutan gid siya kay murag nakita man nga usa gid siya sa hinungdan nga nganong na ay inaning predicament po ng Water District. And kuan ang problema man good is mo man ganin ang dili pud maka-increase ang Water District because wala mo hatag ang board og go signal to implement an increase tungod pud lagi aning consideration nga dili pa maayo ang ilaha pong serbisyo nga mahatag tungod sa problema anang imong gihisgotan ganina, which leads to the non-water revenue lagi nga concern. So naaman di ay once the PPP would be materialized, naay mga ekwipo ang Metro Pacific nga mutan-aw gid ani sa mga leakages kung asa siya dapit. Mura bitaw scanner. Dayon mutabang na sila actually ang help that they would offer would start ana pag usab gyud pag-upgrade, sa term ana nila rehabilitate gyud sa ato ang water pipelines kay aron manumbalik na gyud to nga kanang everything nga mapalit sa Water District gikan sa ato ang water supplier would be kanabang subject to kuan gyud siya kanang collection pod sa atong mga water consumers. Kaya doon ang gatoy no. Kaya man kasi medyo saon man ang 60%. 60% pero wala ba naisigutan ba sa part sa Water District nganong niabutaan ni nga problema? Actually, bago pa magod sa ang atong general manager nga naglingkod and the board of director that was there, si Dr. Canio, ang nahitabo magod ani is nag-initiate po di ay ang Water District o kana bang murag sa ilang part bitaw kay sabi na may demand of payment nga gikan tungod magud pud gyud sa pandemic nga murag nag-accumulate siya because of the pandemic nga doon na po ilahang legal remedy nga ilang gitanaw kay
evoke man o post majeure ang COBE, sila sa doon na sa ilang katong dispute kuan nga mura pag doon na sila hope pa nga by fighting ani diha sa korte masin og mawala ang katong murag penalty kanang collectible pa sa kini COBE sa Water District. Kay ang board man gud sa gid ani ang wala gyud naghatag pod og permission sa management gid sa Water District kay doon na palagi sila to go with the increase. To go with the increase katong gi-propose na nila. Kay doon na pa sila legal remedy nga ilang gipaabot nga basin makasulbad pa pod. Tama ba ang impression sa uban Ma'am She nga kining accumulated nga giingon nimo nga 430 something tungod ni sa dapat kolektahon ni via increase? No, it's not. Unsay ma-generate sa increase, oni dapat ibayad sa COBE. Dili di ay. Ha? Actually, this is mao gini siya, ang regular ni siya nga account payable sa supply nga gihatag sa ato sa COBE. Kani siya. So, Dili ni siya tungod sa katong wala mapatuman nga increase. Oo. So, tungod ang lugar sa COVID, Tungod kay walay collection. Na nagkasapaw-sapaw silbi plus katupag yung gi-invoke lagi nila kay naamang gid sa kontrata nga every 3 years mag-increase ang COBE sa ilahang water rate nga ato ang unya. So ang ilang rason mas maayong gud isgutan nato no kadaghan kay yung ani. Ang impression man gud nga wala makabayad tungod kay wala gi-implement ang increase which is wrong di ay sayop. So regular din yung mga payment dapat sa mga konsumante nga wala makolekta. Appeal na siya, sir. Mura pag nasagol na siya. Nasagol na siya nga accountability pod sa Water District dito sa ilaha. Tungod lagi ni kay napat sila gi-invoke nga legal remedy nga ilaha pasang giulat. But gihinahinay ba ni nila for the record nagbayad na sila. Nagbayad sila although dili pagid nila nabayaran tanan pero they are trying na to pay sa kanang kuan. Kay imagine kung wala mag-initiate si Mayor ani nga panagtagbo. I think doon ay threat nga until January 30 na lang ang supply ang most affected area ang First District. Actually mao gito siya pero paglingkod jud mao jud ang gipangutanan ni Mayor. Ana si Mayor nga kuan kanang naabay chance nga dili putlon bisan pag dili mabayaran. And in fairness pod lugar and thanks to Sir Andrew Pangilinan open gid sad kay siya nga dili sad sila ingon ana nga diretso. In fact they are offering a solution mo ni adto gid siya nag-offer sila solution lagi nga para kuha na lang gid pa one time solution na lang gid sa ani nga problema kay syempre katulagi sir ikaw parera gud na nagpayt kag 1 million nga water supply pero ang collectible din nimo is 400,000 because the 600,000 is wala kay non-revenue water man siya so kinsa man nga kumpanya na ang mo last so wala bay konkreto nga action taken by sa present board sa Water District or bisa ito previous na lang I understand murag duha man lang ang appointe pa ni Mayor ang gitudlo ni Mayor diya di ba bago but katong sa previous side can you give us unsay ilang katong gigon ng mga legal remedies katong dispute settlement mo na siya inanam gud taas magud ang proseso sa korte mo na siya nga ilang gihulatan. Plus pag yun is doon na naman goy mga proposals for katong joint venture. Na ni kuan pod siya, ni take pod siya og a time tungod kay murag na shelve siya ba? Na shelve siya tungod kay doon naman di ay bag-o pod nga mga guidelines on PPP. Okay. So may nakalangan. Mao po'y nakalangan because tagaan sad siya og consideration pa nga tan-awon nga ang benefits ba on both sides. So kinahanglan i-review pa sa ato ang
kuan sa water district i-review pa sa didto sa katong nag-offer aning public-private na partnership. So mo ni siya nganing took time plus pag yun nag-change pag yun og management. So ay pa nila na gikan pa sa COVID margin ana pero hinaot nga tungod sa panagtagbo gyud gahapon sa Ronnie ma-expedite na gyud ni nga kuan kay do na naman sa timeline nag-set yun ang timeline. By September, yun. Nanagit siya, nakakuha na siya. Si Mayor Clarix Soy ang nag-initiate aning panagtagbo. Siya yun ang nag-invite. Siya yung nag-invite. Kabalo man ta nga doon ay kaugalingon charter ang water district. Specifically, unsay dito ka mas meeting, unsay matabang sa city government ini nga problema kay I understand murag si Mayor nagpatunga lang. Unsay specifics? Actually, ang city government would be very much involved sa pagproseso ani. In fact, nag-offer man gani si Mayor nga if ever dili makaanhi silang Sir Andrew because busy sila kay kabalo unsa kada ko ka companies ang gigunitan aning mga pangilinan. Nag-offer gani si Mayor nga ang legal counsel ipadto or siya mismo ang madto dito just to go through with the negotiation para mapaspas ang proseso. Patunga gid siya ni Sir Ronnie, dili lang sa katong pag-come up with the PPP but nag-promise siya nga he would be on top sa pagpadali ani nga kuan kaning partnership with the Metro Pacific. At least medyo makulang-kulangan tong kakulba nga Otobras Pizza 30 ang okay, ang murag ang pinaka nakakulbaan nato kay si Mayor Gyud. Di ra makaya ni walay tubig. Isad kaya ting ali ni Mayor katong iyang duha ka truck diha Jesus Ginoo. Tama na to patag na tong kay grabe da ang contribution ni Mayor sa shortage sa tubig o kanang kakulangon sa panubig kay iyang duha man no duha ka water tanker in town ang ga-supply unya libre ba na 24,000 liters ga paliton pag sa water district no so pero para na sa ginagmay sa katong mga areas lang nga walay tubig karon nga time ana nag-request but if tibuok na murag isa pag 100 tingal kay water tanker dili makaya mag-supply. Tama ba tong proposal sad nga increase? Doon ay suggestion o request si Mayor nga dili lang siya patuman ang increase, tama ba? Wala man tay mahimo tungod kay na siya sa kontrata. So naagi na siya, it's in the contract and it had been agreed by both parties. So gamay ra man ang increase kay ato sir. Gamay ra. Sa I think 4 pesos. Dili kahapon Ma'am She nga nibuto ni nga problema tungod kay tingali makasabot man ang mga tao ba tingali sa parts sa water district. Di ba kulang ilang edukasyon sa mga tao or kining maong ilang kasabutan na open ba gyud sa publiko. Pero magwala man kaayo ni kuan. Dili sad ko kabalo kung ilang habaning kuan sa consumers kitanan kay ikaw consumer ka. Have you been invited to marabag assembly or whatever nga mura og consultation? Ang lisod mong ani nakita na ko buto ni nga ang mga tawo wala kabalo kung wala ni gisudlan ni Mayor karon murag di man ni tingali may sugutan. Pero kung magud ni Sir Ron, dili ni siya gituyo gud sa water district ha. Tungod lagi ni kay nay impending nga katong ilang gi-invoke pa nga kining legal nga kuan. Legal nga issue nga ilahang gi kuan pa nga basin og pwede pa makasulbad lagi anang katong increase nga gi impose pod sa COVID sa ilaha. So tingali do na po'y kapasidad man siguro gid mo bayad kay nagbayad naman gani sila gyud tingali do na lay mga kuan pa nga gipang-arrange gyud nila in fact ning-ingon si Sir nga murag ang PR ra mga dito'y problema nga murag nalimtan og ang PR ba to murag nalimtan og process mo to murag nalangan-langan ang uban nga mga balayro nun pero hinay-hinay na nila nga ginasettle gini nila and pero ang dili man lang good ma-address is kadto lagi yung non-revenue water kay kinahanglan i-rehab man gyud ang tibuok that's why a solution should be
considered and mauna ni siya katong PPP with the Metro Pacific na. So, doon ay timeline until September. Mo'y paspas na nila nga. Paspasan, It's the, kuha na siya, sir, pinakadugay na ang September. Kaya at least mga igsoon, no? Ato nang reiterate yun, no? Nga si Mayor Rolando Clarix, naninguha yun, no? Ang dakbayan sa Cagayan de Oro nagproblema sa diining nga sitwasyon, ma-address yun sa hinay-hinay. So, di na mabalaka mga tao. Dili na ta maputlan. Dili na ta maputlan. Dili na ta maputlan. In fact, naanay solusyon nga ma-upgrade pag yun ang ato ang mga services sa ato ang water district para ma-extend na into those areas nga walay tubig yun, maabtan na siya, and ang ato ang water pipes maulian na gid siya para po ang atong water district maka-sustain na gid sa ilahang serbisyo nga dili pod sila alkansi. Okay. So, salamat anak kayong information, no, Ma'am She, no? Og tuig na ba itong kuan, katong Clarix nga kalimpyo sa kadalanan? I understand na murag gilusad pag-usab ang maong programa. Yang initial ato was last May. Last May 2023 dayon through an executive order, ni executive order number 104 of 2023, na kanigod on top gud ani ang atong city administrator si Attorney Roy Raagas. This is one way of kanabot bitong invoking ni Sir Ronnie kaning bayanihan system bitaw na embedded na gud sa kanang mga kuan sa Pilipino, sa ato ang system sa mga Pinoy na magtinabangay para sa kalimpyo, because isa gyud sa dako nga problema is kini yung disiplina sa katawhan sa paghipo sa ilang kaugalingon nga hugaw, kay ang ato manggod untang ato ang waste is our responsibility, pero usahay malimtan ni siya, murag wala pa gyud na inculcate sa ato ang mga tagsa-tagsa ka, hunahunaw, kasing-kasing nga kinahanglan ato yung hipuson. That's why ginahimo ni siya para mahimong habit. Dili lang sa mga empleyado ni Sir Ronnie, but sa tibok syudad gini siya, and this involves ato ang mga private establishments, dili lang ang ato mga barangays. And ganina Sir Ronnie, gibalik ni pasalamat ta sa Cagayan de Oro colleges na kuan nga eskwelahan kay nagpadala gid sila og 2,000 kabuok nga volunteers, mga estudyante nga nitabang gyud sa paglimpyo diha sa Divisoria ug sa uban pa nga mga areas sa syudad. Bibo kayo Sir Ronnie, pasalamat ta kay Dean Canyo. Sa matag Biyernes gihapon ni. Actually last Friday of the month ni siya nga programa. Ato sang pasalamatan dai tuod, no, ang PNP Kukpo kay mi join sila, no, ang PPA, ang DSWD, ang PSA, ang buhatan sa DNR, ang atong mga PNP nga nakabase sa Camp Alagar, ug of course ang 80 ka mga kabarangayan, dayon ang Greater RJ Appliance, ang CGS Cagayan de Oro, ang Coast Guard, ang PDEA, DPWH, Philippine Maritime, DTI MISOR, no? O of course sa Misamis Oriental led by Gov. Onabia, sa Department of Justice, no, sa BFP, sa EMB, MGB, RMU10, sa Philippine Postal Corporation o sa National Homes Authority. Daghan kayong salamat sa tanan nga nag-join sa ato ang relaunch sa ato ang Clarix nga kalimpyo. Thank you so much, Bibo. Lagi kaayo sa Divisoria, kadalanan gina asa sa mga barangays. In fact, nakakita ko post gani gid sa Barangay Carmen nga si Kapitan Kikang mismo naagi dito sa kadalanan sa iyo kaayo. He was heading also the Carmen Eco Warriors. Eco Warriors may ngalan ana sa ilahang mga kuan dito para sa pag-join. And I hope nga mahikayat na ang ato ang matagsa-tagsa ka panimalay nga kung mahimo maulaw na pud sila nga lain nga tawo ang limpyo para sa ilahang mga hugaw. Kanadto Clarix nga kalimpyo sa kadalanan karon giapil tungkaran na konsensya ni. Oh, kay
Kasulay yung gani sa Ronnie sa una manglimpyo mi, manilhig mi. Ang tagbalay, iya mo yung basurahan dito sa tungkaran kay para ipuso na mong apil. So, pakonsensya din eh. Marabag, pakonsensya nga siya, di mo maulaw, bitaw. Para ma-inculcate nato sa atong system nga ang atong hugaw, atong yung responsibilidad. Hinaot unta nga kini, another sinugdanan na pod, kay nga ato nang tanan siyang mahuna-hunaan. Okay, so every last Friday of the month. So sunod sa ron maapil tang duha. apil ka. Yung saon naman kay Regio Puro. Dili sayo ta. Sayo lang ta sayo. Makamata ka ani sayo. Tigulang na biya. Basta tigulang alas 4 mata na gid na. Daghan lang buhaton pagkahuman. Isa tiguang. Idaran. Idaran di ay. Idaran tiguang gasakit ang hawak. Gasakit ba mo hawak? Gasakit na. Ba? Sa tigulang na gid. Dili madalag hapuhap ni mister. Mo ba? Wala, lahigid siya. Sakit na gid. Lahigid siya. Unsa man na kanang indication na sa unsa man na? Indication nga ang mga bukog, ang mga muscles, dili na ingon ana ka healthy kay sakit naman kung dugay ihigda. Paputra na nimo kay magulang mangguguni mo no muna nga papana nimo gibati. Ako marag 38 pa man ko karon. Okay pa. Magulang ko nimo magulang. Sa edad. Itaw mga igsuon Purisyo. Ma'am si kining ko ato na i-congratulate ang Gusa National High School kay dunay laraw si Mayor Rolando Clarix uydya natukuron ang TLE laboratory. Kining ngano na si Mayor ani? Dako kani siya tabang sir ron. Ang TLE mo gud siyang technical livelihood na muraba og education center wherein kaning di ba do na magutay tendency nga dili in town makahuman o dili makalahos o kolehiyo ang ato ang mga estudyante. So while na sila sa high school, they would learn kanang mga basic gid kaayo nga mga livelihood skills kay aron maka-suffice pod pohon kung simba ko nga dili gid itugot nga maka-eskwela sila sa kolehiyo, na sila skill nga pwede na gid nga mabuhi sila. So I think this is the second nga TLE laboratory because naman tay isa nga naa sa Agusan ani. And mo na niha nga isa na sad ni siya sa proyekto nga kung mahimo dili ingnon nga walay proyekto, wala na classrooms, wala na tanan tungod kay daghan na kayo ta nga gi groundbreak nga mga classrooms sa niagi nga mga bulan. And kaniya ang TLE laboratory sa East Gosa High School would be another contribution na sad ni para sa kaugmaon sa ato mga kabataan. Wala ba timeline siya kung when isugdan? Actually, the moment nga okay na kay incorporated naman ni siya sa ato ang budget for this year. Pag ma-okay na ni siya, diretso na dayon ni siya sa round of groundbreak and ibid pa man gid ni kung kinsa contractor para diretso na dayon na masugdan sad ang mao nga proyekto. Ug base sa katong una des Agusa nakita nga mas effective. That is why nga na-replicate ni dito. Tama Yes, sir. ba? So, just klaro kayo. Niadtong milaban simana, Ma'am Sheno, atong isgutan katong ease of doing business, no? Katong sa, di ba, nakaanhi din hitong taga-arta, no? O tama ba ang impresyon sa nag-observe nga ang City Hall nakatuman sa mga basihanan? It's not just the impression. It is a result of a validation, yet sir, and assessment. Na kanang compliant gihapon ang atong IBOS, of which last year ni siya, this has been accorded with naani siya citation gyud nga compliant gihapon ang atong IBOS because makita man nimo gyud karon ang kaning kadali sa pagproseso o kasayon, convenient on the part of our taxpayers na maproseso ang ilahang mga balayro nun din sa City Hall. And impressed tayo ang ARTA because we sustained it kay last year, we did it last year, and
karon gihapon compliant gihapon ta, and under the able leadership sa ato ang finance department, sa ato ang city treasurer nga Ma'am Jing, maaga. Ma'am Jing, Ma'am Jasmine. Hi, Ma'am Jasmine. Pais na kami. Nga na-sustain gid ni nga ato ang kuan. So, sabtoning Ibos. mapaabot gyapon nato ang maong pasidungog by karon na tuig. Considering compliant ta. Expected, sir. Expected siya kayo. Expected. Pero dili na siya inana ka trillion. Okay, second time Second around. time naman. It's the first time was all may permanente gid nga nindot gid kay ang feeling, pero very challenging ba sustain ha. So siguro na iko thrill gihapon, pero not really like the first time. Pero si Mayor ba kanunay ba gyapon niya gipos kining siyempre usahay manggod lisod kayo ang pag-maintain. Yeah. Diba? That is why dako kayo nga challenge. But I think si Mayor sad, uban sad sa imo, kanunay ba mo gapahimangno sa ato mga department, not necessarily tungod kay we think of the award, but service good sa tao. Actually, yes, sir. Din gani sa to ang flag raising and even sa management committee meetings kay si Mayor ato ning hisgutan gamay sir na. Si Mayor Manggod is the mayor nga kanang I think nga manotice po na ninyo nga permi gina siya moingon. Di gina siya ga-claim nga siya ang maing laki. Nga siya ang kahibalo. Siya ang hinungdan nga nung naingon ani ni tanan kay permi gina mo gawa sa iyang baba nga moingon siya nga magpatudlo ko ninyo kay mas kabalo mo na ako. Because he acknowledges na ang technical knowledge naa sa ato ang mga organic na mga especially sa ato ang ipangtudlo mga department managers. Mo ni siya nga permi ganing gibalik-balik ni Mayor even sa venue lagi sa meetings during sa management committee. So mo ning makaingon ko nga permi ganin niyang gina-acknowledge o permi po niya ginabalik-balik nga let us continue to give the best service there is possible para sa ato ang mga constituents. So, mauni nga, reminded good permi ang atong mga department heads ani to go, always go the extra mile, especially in giving service ato ang mga constituents. So, empowered you guys sila, no? Yes, they are given kanang itong free hand to do. Free hand. To do what you can, the best that you can do within your mandate, within your kung unsa ang demands and expectations of their office, and so far so good sa Sir Ronnie. Kay lahi ba nang tagaan ka sa pagsalig, lahi ba nang tagaan ka og blanket authority, but I know nga it is still under the supervision of the executive, pero you ma-challenge ka to prove yourself because gisaligan ka and kabaluman ka sa imong parameters of your authority and what are the deliverables sa mga kota nimo sa imong expected output. So mo siguro na nahitabo karon nga arang-arang gyud Sir Ronnie kung when it comes to awards nagtaas ang atong rank and katulaki the best of it all is ang SGLG. So motoy it is proof na we're doing testament fine. Good mga sa pagpaningkamot sa atong mga empleyado, no? Of course, uban sa leadership ni Mayor Rolando Clarkson. Ato sang ibalik sa ato mga radio partners for commercial break. Stand by. Gugma sa katawhan kasing na pag-atiman tanang bugat-bugaan, tanang bugat-bugaan. Problemang nagkanaas makiunong ug musabnay mualaga, walay pagluban. Mutabon man ng kangit-ngit kahayag bit-bit ni Clarix, Clarix, sa katawhan mualagan muatiman
Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat na igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muusbaw. Dili ta magpapildi, padayon mo abanti, mag-iusa pirmi. Clarix na good ni, bisan pag magkapandul-pandul, padayon na mo bangon, walay makapugong magpakalig-on. Mutabon man ng kangit-ngit, kahayag bit-bit ni Clarix. Clarix, sa katawhan mu alagan, mu atiman. Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat na igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muusbaw. Mag-iusa ug maghubong, kalinaw atong kaputon. Padayon sa pag-asdang kalambuan, ingplit maagon. Panag-iusa, panaghubong, padayon palikunon, katawan magmadaugon. Sa katawan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat na igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muswaw. Okay, balik ka mga igsoon sa matag Biyernes nga tulumanon, inyong alagad Mayor Rolando Clarix. Oy, wala na tuod si Mayor karon tungod kay doon na say importante kayo nga giadtuan sa usa sa ato mga barangay dinhi sa Cagayan de Oro. Mao na nga si Ma'am Sheila lumbatan ang atong kauban. Anyway, Ma'am She, no, balikan lang nato tong ease of doing business, no. Na base sa validation na katuman o compliant yun. I am sure nga maoning rason nga ang ato mga negosyante nga nag-renew, naglukat sa ilang mga requisitos din sa City Hall mo abot na sa 12K o 12,000 taliwala nga kuan, kay I think na-extend man February 29. February 29 So, instead of in terms January sa 20 ginaganon, siya. do you think na nakakontribute ang ease of doing business ni ining gidaganon karon na nakuha sa City Hall? Yeah, very much. Kay kana laging the convenience bitaw nga bisan naara ka sa inyong balay. Pwede na gyud full na gyud ang renewal bisag sa online. So convenient na gyud kaayo sa atong mga business communities nga maka-access sa renewal sa permits. And dili lang renewal ni Sir Ronnie, na ay atong mga bag-og yun. I think mga 300 plus nga mga bag-o nga mga negosyo sad nga nagpa-lukat sa ilang mga business permits. And pasalamat gid kay ta sa IBOS Or siya sa electronic business one-stop shop. And kuan pa gid ni ang ato ang mga walk-ins na atay nindot kayo nga venue po sa Ronnie, convenient for them. Bugnaw siya kay gibutang nato sa tong tourism hall. Kay aron dili muuli
Kung nagulat man gani kato bitong dili bitaw capable sa ato ang online nga renewal na amang gid po'y manha gid Ang dili ka mao sa ang dili teki pareho na ako manha gyud gapaning kamot gid sa ang ato ang City Finance Office nga comfortable pod ang ato ang mga businessmen and their katong representatives nga mag-process sa ilahang renewal. So taas kaayo sa Rono, ikumpara nimo sa at least 11,843 ka. Ikumpara sa previous year on the same time na 10,485 lang. ani on the same time. So still counting na ani kay this would be up to February 29 pa man siya. So mapunan pa gid siya sa 11,843. Yeah. Matod mo na ibag-o niya kung ibasi na to sa gidaghanon sa previous year nga 10,000 rakapin karon 11,843. a difference of mga 1,400 But at the do you same time. think isip chief of staff nga ilhanan sa niyo indication nga doon ay trust gyud ang ato mga negosyante sa liderato ni Mayor Rolando Clarix? Definitely. Yes, sir. Diba? Kay ngano man nga, 'di ba, kung kontento sila sa unsay gi-offer pod sa ato ang panggobyerno sa ilaha, then siguro mo feel pod sila nga it is their duty pod, 'di ba? Nga atimanon sad nila ang ilang responsibilidad paingon sa gobyerno. It's a give and take actually, Sir Ron. So, kani siya nga figure, kani siya nga numero, usa sa nit sa makaboost pod sa atoa dinhi sa local government unit to do better because nakita man nato ang response pod sa tuang mga business community nga kontento day sila because naapod sila willing sad sila to give their duties para sa atoa. Kay paano ilan na nga mayo gid ang relasyon. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So at least nasayod ka na kay ikaw ang chief of staff o niya once sa di mga action kung tan-awon sa nimo no naobserbahan ako. I think last Wednesday na ay naka-text sa ako no. Si Mr. Henry Chuan o sa kanegosyante tagiya na siya sa Daltans Kambingan. O gingon siya nga impress siya sa liderato ni Mayo. May butag ito kang Salamat nga na-acknowledge pod na siya. Last Ang Wednesday. efforts po sa city government nga maaka-target nato matiman nato ang atong business community. Maayo man gid siguro ang relasyon because makita nato ang kining frequent nga pag-visit sa ato ang mga Chamber of Commerce na siyang opisina of which wag gyud ko kadungog ganing balibad si Mayor kung unsa man gani ko ang ilang mga request. Oo. So, maayo ang communication. Ini may buntag diya kang Monsignor Efren Habiniar, may buntag daw minsan. Good morning, Monsignor. Dinita sa kuan kini bang sa mga I think common I do not know matabang pa ba kining problema nato sa mga ruta sa Cagayan de Oro. May I know ma'am si kung do na kay background aning phase 1 sa local public transport nga kuan karon bag-ong ruta nga ipatuman sugod sa Pizza 29. Enero 29. Actually, ako yung gitawagan si Engineer Clarit ani sir para matagaan ginato og specific gid nga information sa ang pag-open aning bag-o nga ruta sa kuan kaning i-open karong Enero 29 mao ni siya nga mga areas. Kung masahon sir ha. Bayabas Road 1. Mao ni siya ang Cogon Public Market nga round trip. Bayabas Road 2, Carmen Public Market 14.3 km nga round trip ni siya. Bayabas Road 3, Carmen Public Market. Bayabas Road 4, Carmen Public Market gahapon ang 17.8 km nga round trip. Bayabas Road 5, Agora Market City and Terminal round trip. Tignapuluan, Carmen Public Market. Dayon Pagatpat, Road 3, Pamalihi, Carmen Public Market. 24.2 km nga round trip ni siya. Ang Kauswagan, Road 3, Carmen Public Market.
This is a 21.4 kilometer round trip. Ug ang Kugman Kogon Market na 17.0 kilometer round trip. Mao ni siya ang gipang-abli karon karong Enero 29 So, phase nga 1 mga ruta. This is phase 1 and another route would be open karong February 12 para sa phase 2. Designed ni to answer the problem sa kaning atoang traffic karon nga mura na tag Cebu, sir ba? Matag Cebu yun. Mura na Cebu, ang Cagayan de Oro. So, at least naani nga mga preparasyon. Yes. No? Uy, may butag dito diya kang Boss Isidro Paasa, kang Ato mga consultants. consultant. Diya kang Wawawin, Shuma. Kang, Wawawin, Shuma, Sir Oscar Salcedo. Si former LTO Director Oscar Salcedo, may butag kang Dr. Jimbo Fuentes, may butag diya. Butag. O kang Engineer Oclarit. O kang Kuya Engineer Oclarit. I think, na-observe ko kay nakabisita ko, kining phase by phase nga implementation sa bag-o karon nga plano sa atong kadalanan is i-collaboration ani mga consultant. Yes. I was there sa katong naka-gate crash ko kay, naman sila. So, that's good. It's an indication nung they're working. Naagi kuan. Kay ang consultants are supposed to be enhancers. Sila ang magtabang sa itong mga organic na mga personnel diha sa RTA and to any office po. So, sa tanang mga consultant diya na mga dili kayo gwapo. Okay, ako raman og gwapo, di ba? May naman lang ning wa magilain magmahal sa ato igsuon ang ato ramang gyung kuan paugalingon. Tanawan niya kung ilong kita ka. Actually, the greatest love of all gid ko noon, Sir Ronnie, is learning to love yourself. So, di ba? You cannot give something you do not have. So, dapat mahalon jud ang kaugalingon. Muna nga, sa mga consultant na miyo sa RTA, ang sa din ako ganada ka ng mga hadlok sa asawa ba. Para sa imong abana god. Ikaw ganahan sa imong bana, kahadlok man sa imo. Bali na, ako'y hadlok sa kong bana. Anyway, salamat dia sa atong mga tagdumala dia sa RTA o sa mga consultant dia o po sa atong naas kadalanan RTA personnel nga ulan init in town. No? Sometimes, kana bitaw mag-drive ka, no? Importante siya, ma'am siya ka nang ako kay every time mag-drive ko, kondisyono naman ako akong nahuna na mo, gini. Mao na gini. Dili na ko magsigig complain nga matod pa ni murag Cebu. So, ang akong technique, actually, wala yun. Sayo. Dili ka sa puton, kaya mo na mag-gini. Kay, imagine, makita ko na ni mong kadaanlaw. Lagi kay, diba, anak, we have to make adjustments. Kung nakita na ni mo ngayon ng sitwasyon, ikaw na lang ang ma-adjust. Kaya di naman pwede nga, kana mo imong ipa-adjust kay fix naman siya. Kay para di ta malate mo sayo na lang ta. Ako din ang una-unaon, Sir Ronnie. Mo sayo na lang ko para di ko malate. Nalagi. Di wasapod sa traffic. Actually, Sir Ron, duha din ni kaklase ang ruta kaning rationalized o developmental nga routes. So, tulo ka mga ruta nga rationalized ang giabli samtang pito ang developmental. Ang rationalized routes, busy man ka, ako nalintiwason, mao ka itong mga daan ng mga ruta apan gi-modify o kaha gipalapdan, expanded nga routes. Samtang ang developmental routes, mao ka itong mga ruta nga wala pasukad na serbisyuhan sa mga pambulikong sakyan. O siguro ning kuan, kaning tignapuluan, kaning mga katong hinterland siguro nga mga kuan. Mga roads. Okay, so salamat na. So at least no, importante kayo na og very amiable masab kaayo si Engineer Nonito Oclarit. Kaliwat ting alanis Bulanon ba? Bulanon ba ni siya? One of the kuan siya ako nakita nga kanang dungo-dungo lang. Dungo, di ba? Smile lang gid siya. Dili mo tingog kung dili sa di mo kuhiton og imong timbayaon. So may butag nga tao. kang Engineer Nonito
Snack ako sara. Snack kami, paliyog ko. Ingon ko botan ka. Tinudlo na ba na niya, magpatod siya ng pwede kaong kay bulanghoy nga photo? I'm so good sa. So ato sa perisyohon karon. Dagad na pa sa kuno ko market. Narabas ko gon kang engineer nito Kuya Oclarit. Ang among gusto is na kon karon kadaw sa to photo nga bulanghoy. Okay? Okay, bitaw. Kung tinud-on okay. Si auto imo tininood. Joke ra to sir. Ako tinuod. Anyway, salamat ta o good luck sa RTA no niining ilang phase by phase nga implementation no og atong hangyon sa ang publiko nga kinahanglan mag-adjust, mag-cooperate no kay mga butang ni Ma'am Sheikh bisan asa ka no? Adto tingali mao ni imong makita no mao ning makita gid mo. Unlike in Japan with traffic Kasi walay sakyanan din. naman pero daghan mo trabaho kuan sila no kay 5 Daghan. days man ko sa Japan. Actually, daghan mag bikes, no? Bikes na, bikes po. So, anyway, so... Sige lang, mabot na taan na, Mabot na. sir. We would be like Japan. mga Mga 100 years from now. sa kadaghan sakyanan. Anyway, no, so, ato, gipakita lang sad mga igsuon ng tanan, departamento din sa City Hall, no, ubos sa supervision ni Mayor, naninguha gyud nga ma-address kining mga gikinahanglan sa tao no I think kuan lang tingali ni kana bitong acceptance no nga pananglitan nga ang mga dalan diri sa Cagayan de Oro pananglitan na may mga dalan diha nga medyo di na gud nimo kuan no kana bitaw mapalapdan pa so bisan pag doon ay mga bag-ong Kanang gi-open gi-open ng mga dalan or road widenings. I think pasensya gid sad no anyway sigurado ta mga igsuon nga sa liderato ni Mayor Rolando Clarix oy naagi ni nga mga inisyatiba no so may butak Ma'am si tingali didto ka no niadtong bag-o lang na igihimong Barangay Drug Clearing Assessment Committee kini para mapalig-on gyud ang drug clearing dinhi sa Dakbayan sa Cagayan. Actually, supposedly, naunta ko sa Ronnie because I was invited, part ko ato, pero doon na gid po equally important kayo nga meeting na dili na ko pwede dili atinan because I was the God focal person and Oy, it was kita. the first gid to siya nga murabag first executive nga God po focal point system nga meeting so dili pwede nga wala ko so naalang akong representative dito si Kagawad Sahiro Ranili was there also and gikuan ako niya iya lang gi-release ako what happened there sa katong nga mao nga meeting. So at least no I think the last time doon ay duha ka buok barangay nga gi-cleared no sa PDEA. Kini bang programa sa kuan anti-drug na pagpaningkamot ni Mayor how often ba ang meeting aning maong komposisyon Ma'am She? Kung nasayod ka lang. Actually regular man gyud ang meetings ani unless na ay mo transpire nga murabag immediate nga need ani so regular nga meetings ni siya kanang quarterly nga meeting nga katambungan gyud sa tanan pud nga mga stakeholders and murag na ibag-o manggani nga structure nga ilang gikuan ani nga murag natudlo si Attorney Kenneth Tamala nga murag maoy bag-ong co-chair sa kuan giubanan pod ni Engineer Jane Docalios nga mutabang ani sa drug clearing nga mga activities gyud sa atong city para mapun-an ang ato ang mga drug cleared nga mga barangays which is mao gyud ang ato ang direction o mao gyud ang ato ang ansa ni gilantaw akong mahimo totally nga drug free na gyud ang Cagayan de Oro City and salamat sa mga offices sa PDEA sa COCPO sa DILG sa Office of Community Affairs sa legal sa City Legal o sa uban pa nga mga offices sa KADAC sa kay General Caliso nga mao gyud ang co-chair ni Mayor Ani and
sa kang Dr. Rysel na Descaliar pod na mao gyud ang naghandle sa ato ang Og wellness sa program. atong kukpo. Og sa kokpo nato kang Colonel Radam. Thank you kaayo for always very supportive gyud sa ato ang anti-drug clearing program. Okay. Anyway, dimension nimo ka ganyan, nalakbitan nimo wa ka makatambong ani nga panagtib. Nakita na ko sa Facebook nga murag something do na kay gihatag. Katong sa imong gisgutan. Nga murag panginabuhian ba to? Startup capital ba to? Yeah. Oh, sa pwede duha nimo ka kaduha. duha ka women organizations. Pwede nimo Katong atong federated BWDC kanang Barangay Women Development Council naghatag ang Gender and Development Office o startup capital sa ilaha 250,000 pesos ug sa ato ang mga prostituted women doon natay gihatag na 150,000 pod para makatabang pod nila nga maka-start pod sila og livelihood nga mga activities pod para makatabang taon sa ilaha to start pod sa ilahang bag-o nga kinabuhi ang tisaka. So, at least ko ano. So, kato kung gingumaw ako nakatambong, it was a meeting gyud of the executive committee nga mao'y naglangkob gyud sa ato ang God focal system para maka-come up na po ta sa Ron kay panahon naman sa pagbuhat sa plano aron maka-come up gitag kanang mga programa gyud sa God nga really responsive gyud siya sa mga panginahanglan sa mga gender issues po sa atong mga communities. Mao to meeting of the minds to sa Ron and it was very productive and si Councilor Gorlie Balaba also was there being the chairman sa atong Committee on Women and Family. So congrats sa unsa man to una pa to ninyo natunulan sa assistance. Yes, sir. Ron. Una pa. Una to siya. Una to. Una to So, siya. Duha sila duha sila. ka organization. duha ka organization. Okay. Pwede magpamembro adto. Pwede kung isang ka battered husband Battered. kay ang sunod na mo nga tagaan kay ang mga battered husband. Ako na. Pwede ko magpresidente ana. Pwede pag-organize gani. Pwede i-advance nimo daan. Kay Sila magreklamo ra man yung mga lalaki, maingon sila nga ngano daw bawsira ang naa niya. Anong walay para sa lalaki nga murag mas daghan man tingali ang Kana walang kanang kadong bawsi. lalaki ba? Dili sayop na imong pag-pronounce bawsi. Bawsan. O bawsan. So bawsi sab. Pwede. Ngano to kay nagpa-blatter kay doon ka, sir. Blatter ko kay gikulata ko ni Ronnie Waniwan. Ana. Ingon man nga ha? Pero babae gali i-accommodate gyud nganong na do you think na unfair na namo? Kay kuan magud na siya. ba? Sa Filipino magud nga culture. O nya pero involve mo equality. Mao gani na Ha? karon. Saan ni? Wala na karon. Kay Ha? kung mo man permi ang Mao ba? gusto na mo nga ma-equal nga ma-level ta. Mo na Yeah. karon, dili lang kami ang kulatahon apil na mo. O ba? Oh. Eh pero unfair kay sa ato. Kinahanglan may equality. O ba? Bitaw joke na ha, pero Say joke. maoy gina siya. Dili ba kulata mo daw tong gisip. Ang atoa is there would be gender equality in all aspects sa ato ang Naipunduan ng battered husband kay akong busy si Ayan. butter chicken. Why not? Ba? Diba? So isa pilang na support siya. nga imo ihatag I sa think that would be another first na put for Cagayan de Oro kung na ay mga battered. So manawagan ka din niya sa mga battered husband, Ikaw, panawagan. Sa Katong- imo mga kauban. sa ako mga kauban nga dinagdaog katong karwason sa likod. Kay makasasala. Magsasa. Bitaw, sus kaluoy. Looy ba kay natong mga lalaki ani? Ha? Bitaw, pinasiaw mga isun. Padayon ta, Ma'am Shi, no, ang atong si Dr. Gistoni Babia. Iyang gipadayag iyang kalipay kay kuana no ang Institutional Ang IDP. Development Plan sa City College. Okay Yeah, na sa council. Yeah, na-approve na gyud sa atong City Council. Because this is a plan that is prerequisite ni siya sa ato accreditation sa CHED. Sa pagtukod nato sa atong City College. Pwede ta magtudlo dito. Kita Ikaw, duha. ikaw kay Kita duha. professor. Dili man ko teacher. Ha?
Di ba ko teacher, samot na nga dili ko professor. O ba, sus labida. Ang akong credentials kay taman ra magyud ko pang sani. Tulugoon diri. May mga gwapa dito. Nay daghan. Kayo, Kabalo ka sa Ronnie, kuyaw ang ato ang kuan, kuyaw ang ato ang faculty diha sa ato ang City College. Mga doctors, and dili lang, requirements man yun. dili lang sila doctors, kundi sa education level lugar nga maayo, kundi nga maayo batasan sa Ronnie nga mga gwapa pag yun. O ba? Gwapa-gwapo. O ba? Sumadugangan sila muadto ko dito. O ba? Subat na lang ko para walay lalis. Bitaw, no? Ito pasalamatan mga igsoon, no? Ang 19th City Council, City Council. no, sa pag-approve For nila kay approving. damgog yun ni Mayor, no, nga mahatagan o kay gayon ang atong mga kaigsuunan, labi na tong sa mga anak yun sa mga pobre. Mumanggali na, no, nga ang drug clearing sa syudad, gipahingos ni Mayor unya kinahanglan mga eskwela. Diba? I think part ni sa solusyon, yun, dako kayong contribution. Kasagaran man gud nga rason sa running mong di kay eskwela in town is because of walay kwarta. Naa naman ang scholarship nga nagkadaghan gani. Pero naa man gud po in town nga dili ma-consider sa scholarship. Ang scholarship nabi tay filtering, atay examinations, may ana. So this is the venue nga pwede gyud mo cater na pod sa inani pod nga mga kuan. Kani nga portion of our out of school youth nga or katong mga fresh graduates pod nga gusto nga mo pursue sa college education. Na vocational ani, na technical, and mga bachelor's degree. Gani, no, gusto lang ako i-share, Ma'am Shen, no, bago mo ni abot sa Japan, no, dito ko sa Ibaraki University, ako ning gi-share kining bagong pagtukod aning City College. Usagin silang pangutan na dili po kuno ni direct competition sa mga university. So, ako yung gitubang, this is a unique nga initiative sa Clerics Administration kay gisiguro yun, no, nga dili maapektuhan ang mga existing colleges and universities o niya kana bitaw ang mga courses sa i-offer. Well, ang mga Japanese, wow! So, inana lang, no? So, congrats dia sa City College o atong pasalamatan mga igsoon uban gyud ang atong City Council ni ining programa. Yeah, congratulations Dr. Tony. Nanagyod. Nanagyod. And thank you sa Ma'am Bebot Rodriguez og sa ato ang konseho sa Dakbayan nga na nanagyod, napasar na gid ni siya and na-approve na gid siya para legit na gid ang ato ang What's next, Ane? Kanina, mag-open na ta. Kay naa naman ang ato ang initial nga campus kanang nasa Agusan. And ongoing sad ang ato ang site development and musunod na dayon ang construction of the buildings para na sa ato ang mga classrooms, administration, laboratories, and all the necessary nga mga facilities nga dapat nga naa sa usa ka eskwelahan, sir. O na dayon siya. I think everything's in place na nasa plano, na timetable. Ang ato na lang ani is, ang paghulat na lang sa panahon nga, go na good ang ato ang City College pagsugod na. So, please, no, paabuto na to na binasa ato mga kaigsuunan diha sa Kabukiran. No? Yes, sir. Nakadungog ka katong usa ka tricycle driver nga naghuno sa iyang kinabuhi. Lagi very sad because dugay-dugay na biyawta nga wala na. Wala ta nakadungog. Wala na ta nakadungog and feeling nato nga our efforts para pag-address ani nga mga problema murabag na nahatagan na unta og positive ba reinforcement ang problema na napud and lahi ra ba nga style sa ron kay nagigot siya. Kuni ambak gyapon siya sa tulay. Wala sa laho sa tubig. Lain po na style. So, niingon lagi akong anak nga, maato ka ng pabintitahan ang tulay kay basig na manawag diha. Kay nga nung di na magyud of all places. Ako nga siyang gitubag, di ba, doon na yung mga prayer meetings na nga gipanghimo, lain nga mga
lain-lain nga mga sekto sa ato ang religious communities nga prayer diha ga-offer og mga kuan. Siguro kanang contagion kanang giingon nga kanang contagion nga mura bag kung tan-aw sa isa nga ay okay day kay diha. So kung nana sa panahon nga naglibog na gid sila and wa na gid very down, mo po dayon ang ilahang atuon. So I just hope madili na po ni mausab. Pero si Mayor Clarex, naa naman gud siya, so nag-offer gid din siya dito og Tabang. As usual. So, as always gid na, sir. Dito Nabatay- sa pamilya sa biktima. Nabatay ko an ma'am si ingon ani di mo tingali malikayan kay naagay mga tao nga grabe gud tingali ang problema. Doon nabatay mental health hotline. Yes, sir. Naata. Asa sila manawag? Actually, naatay mental health. Ako ning basahon Sige. ko sa kay Okay. para for those who are listening karon og nagtan-aw. Take note of this. 0970 0392 709. I repeat, 0970 0392 709. 24/7 ni siya nga hotline. And naagi 24/7 gyud nga ato ang mga counselors ani who are licensed gid ni nga mga psychometricians at psychologists gyud sa ron nga is on standby para gyud maistorya gyud nato sa panahon nga kinahanglan nato og istorya kay kani manggong depression sa ron kung naalang gyud bitay ana nga panahon nga Maka-responde din, dahil maka-istorya gid wherein they can open up nga ang ilang trust ilang ma-establish mo ni siyang makatabang gyud nga murag ma-defer ba dili gyud madayon ang mga dautan nga panghuna-una nga kwan. And this is ably under the able kuan gid ni siya supervision of Dr. Jamie na naa diha sa tuang psychosocial division. Kay no sa pamilya nga nabiyaan no ni Alias Adis amo mga pagpahasubo no sa imong pamilya tingali hinahinay nato ng dawaton mo manimbutang wa na ikinabuhi. Actually wala gani din ni siya pamilya Igagaw igagaw ra. no? Nag-inusaran ni siya maybe isa po sa hinungdan kanang bitang may feel alone na wala kay kastoryahan wala ni siya pamilya gyud wala na papa wala ni mama wala siblings. So ato nang panawagan no kung do na nakamatikod mo mga tao nga ingonana no palihog na lang tatawag sa usbon ako sa 0970 039 2709. Pwede gid kay sa 911 sir. Pwede sa Ang 911 911. gihapon kana gid kay mo magid ang atong emergency hotline. Kay kuan naman lang unsa ni? I-facilitate na lang man dayon na sa atong 911. Oh, tanawan ni nag-text ako sa Kuya Gwapo. Oh, gwapo lagi ko. Regard sa atong maabtik sulugoon sa katawan, Kansay. My favorite Kansay. Kinsa ba na? Gikan kang LT, RT consultant Oscar Salcedo. Siya tingali mata ko puto siya tingali. Tingali lang duhang engineer manawagan mi kang engineer no nito o Clarit kang Kuya Director Oscar Salcedo among isna katong sa to? Ipares na mo sa among battle Puto nga bulanghoy. Ha? Bunobya tayo snack sir kasi Kano makaingon to? sila nga wala pag-atiman dire sa Makataas man na sa sugar. Lami ba kaing snack na nasa kilid Pero mukhaon nga pong kag puto. Oo. So atong pabuto, naminaw man sila ron. Basti Oy, basin tinudon ninyo ha. Kay gahawat biya mi. Bitaw. Dayon ta. No? Raypon katong raypon nga po. Bitaw ma'am si, no, pwede nimo konsultihan ang kataon og unsa ning child minding center nga tukuron sa City Hall. Actually mo ni siya, isa ni siya sa GAD nga kuan nato initiative. Atong Sa sagad. Gender and Development Office ni siya. Okay. Kung ano siya kanapitong usa ni siya ka facility sa Ronnie wherein katubitong atong mga empleyado dinhi man that is intended for
para sa atong mga empleyado nga katong wala gyud kabinlan sa ilang anak kay naman yung mga instances nga ni uli ang yaya, may ana kanang wala gyud mabinlan sa bata sa ilang balay, pwede din nila dito ibilin. Ay complete ni siya with naa siya dulaanan, naa siya mga books nga para malingaw ang bata gyud and naay magkuan ani, naay mag-manage ani. Ang kanibita atong Chemco, nga kankin kana siya kana mahimuon nga child minding first time ni nga tukuron ana. Yeah, first time diri sa City Hall kay dili kaha mga trabahante sa City Hall na hinuon ilang mga anak ibili dito while working. Ana gyud ang purpose. Ana ang purpose. Pero dili lang po nato iabusar kung kuan pero mao gini siya ang purpose to help our working mothers na nga dili pud taon sila mabalaka nga ibili ng ilang balay dito sa ang ilang anak sa ilang balay nga wala nang bantay since dool sa workplace and naagid po mo atiman ani dugay na ni siya nga damgo actually sa Ronnie sa mga dugay ng katuigan sa previous mga makuan pero pasalamat nga at this time natagaan ang gitag budget which is initially 5 million ni siya para matukod na gyud nato ang child minding facility ay nakakuha na gid putag lugar nakatukuran ni ani kay mao mangoy permero nga problema gid sad ani dapit so kining child minding center no tama ba ning akong pagsabot nga pwede lang diha ang mga bata nag-edad og 2 anyos paubos gabi ang pagpatutoy ani anhaon siya sa mama. Mao gani na nga ang proximity sa iyang working place kay aron naara ang mama makaanha ra siya kuan. Pero kani sa Ronnie ha para lang ni sa mga instances wherein wala diha ang dili gini nga pirmi na din niya kada adlaw niya dalhon diha kay ikuan pero if in case na mga instances gingon ana na it would be dealt with properly pod kung unsa ang kuan. We'll cross the bridge when we get there. Basta kay kani siya, this is intended for the working mothers nga kanaliging naagyo need nga naikabinlan sa ilang mga pero anak. Pero priority ba ang atong mga workers sa City Hall? This is for sa City Hall. City Hall. So what if kung doon ay mga outsider, like wag ibinlan? Kuan na siya kanang evaluation subject to evaluation. Okay. Sa taas lang. Pangumusta mi text din ni. Oy, kabalo ka unsa sulti ni kuan Nonito Claret? Hala, magpa-deliver na siya. Akong nanay ko ya taga Bohol, hihi. Sure kuya nagsunod sa sunod na kuno snack. Hindi na kuno niya maapas. Okay. So langanan gid ni mga bulanon. Hala ka ikaw gay man ana. May kabalo ka ang mga bulanon, mga bulatan kay. Ako nagtubo ko nga akong yaya bulanon. Aba? Kami tanan jud nagtubo nga among mga yaya bulanon dito gid si mami magkuha sa Bohol kay buutan gid ang mga bulanon. I beg to disagree. No, naman, di ba naikanta sa una nga? Pwede ko makanta bisang yabag-yabag? Sige, go ahead. Kung ikaw undo, mangitag pamalhunon, pili abaya undo, ang bulanon. Pa mga saunon, first, pamanhunon. Una na kong uyab. Bohol mo'y nagbudhi na ko. Saon man na ni mga kagbuutan. Sige, tubag. Actually, bitaw, sir. Kung buutan lang ka, walay magbudhi nimo. Mo ba? Kung na, sir. Uy, dili, uy. Kung gano'n din mo, kahit umakisan pagbudhian ka, magpabilin ka. Stimulus response na. Kung naay stimulus, naay response nga, corresponding response. Dili ka angay nga tinudon mo tong nagbudhi ang babae sa imo. Ang una nagpahilap sa bulanon? Ikaw gitingay ang una nagbudhi. Sa kabuutan ako? Ka na lang to iyaha. Mo ba? Luban ta digi ka kasulod. Imoon jud kang persona ng Gratas Bohol. Bohol mo ba? Imong sa mga bulanon, pasensya na. Nagpadala. Pero tinuod biya. Mga buutan gina akong. Pero unsaon na nimo pag ang unang nagpahilak na ako bulanon man. Mo lagi na, you deserve it tingali. Maba? Sa ito pa Mirisi? Oy, let's see. Umaabot City Councilor Wawawin of Siuman. Siya mayong buntag sa akong buutan nga Chief of Staff
Mga Michela Lumbatan o kay okay, good evening Ako'y niyo duha. dito. Naminaw mi diri sa uptown, monitor sila sa dagan sa atong traffic. May buntag dia. Okay. Yeah, good morning, Sir Wawawi. Sure. Mas lisod man tingali ning bulanghoy nga photo, siupaw na lang ka. Ako, anything Ha? goes. Oo. Partner, Ay, ako- initinggos ko no, wa Itong isda ko nasa kilid, pag na nakaon. So may buntag dia no sa atong kinatibok ang pwersa sa RTA no. Mga working consultant gyud. Ato sang ibalik sa atong mga radio partners for commercial break. Gugma sa katawhan, kinasing-kasing na pag-atiman, tanang bugat-mugaan, tanang bugat-mugaan. Problemang nagkanaas, makiunong umusap na'y mualaga, walay pagluban. Mutabon man ng kangit-ngit, kahayag bit-bit ni Clarix. Oh, 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 Clarix, oh, 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 oh. Sa katawhan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Ugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat na igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muuswan, muusbaw. Dili ta magpapildi, padayon mo abanti, mag-iusap pirmi. Clarix na good me. Bisan pag magkapandul-pandul, padayon na mo bangon, walay makapugong magpakalig-on. Mutabon man ng kangit-ngit, kahayag bit-bit ni Clarix. Oh, 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 Clarix, oh, 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 oh. Sa katawhan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Gugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat na igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muuswan, muusbaw. Mag-iusaong maghubong, kalinaw atong kaputon. Padayon sa pag-asdang kalambuan, ingplit maagon. Panag-iusapan, naghubong, padayon palikunon. Katawan magmadaugon. Sa katawhan, mualagan, muatiman. Pag-amuma sa katawhan, way pagundan. Gugmang way paglurang, Clarix kaayo, palanggat ang igsuon ko. Padayon sa pag-usbaw, muswaw, musbaw.
When we're born into this world, we don't really get a say. Little boys and little girls handed the brand new families. There comes a time in life when we finally get to choose, and I choose you. I choose you. I choose you. I'm about to get right. I choose you. I choose you. I choose you to be by my side. I choose you. Now hold me at night. It's the biggest decision. I'm about to get right. I choose you. I choose you. I choose you to be by my side. I choose you to hold me at night. It's the biggest. Okay, balik ta, no? Dinis sa inyong alagad, Mayor Orlando Clarix o Ma'am Sheila Lumbatan. Ma'am Sheila, no? I understand na karong January 30, sugda na ba tong suroy-suroy sa baryo ni Mayor Clarix o uban sa mga empleyado sitol? Pwede ba nimo ma-elaborate gamay kining pagahimuon nga launching? Actually, ang launching is scheduled sa January 30. Dito sa sitio Manay sa Tignapuluan. Ang ato ang, kung may numduman nato, sir, ang ato ang Clarix nga serbisyo sa baryo, sa Tignapuluan gihapon nato. So, kaning atong suroy-suroy, dito gihapon. Kaning suroy-suroy, sir, is, marini siya o, pari-pariho sa ato ang People's Day. Anggid-anggid. Anggid-anggid sa People's Day. Anak-anak ni siya sa ato ang KSB. Pari-pariho sa People's Day because maatubang gid ni Mayor ang katawhan ani. Pero bali lang. Si Mayor ang moadto dito sa ilang areas. Dili sila ang moduol kay Mayor. Dito ma-discussan nila, makikinabi si Mayor kung unsa gyud ang felt need, mga immediate gyud kaayo nga panginahanglanon sa sitio. Kay sitio man natong focus ani, it's not the barangay. Sitio para mas ansa ni ma-decentralize ba, mas more focused siya. Aron dito pod mahibaw-an kung unsa pod ang pwede nga ihatag dayon sa gobyerno. Kay within the limitations biya pod ni of government, dili ni siya nga tanan gyud lugar nga panginahanglan mahatag nato diretso, pero kung unsa ang kaya sa atong mga opisina pod kay di ba? Kada opisina na may mga serbisyo nga gina-offer, mo ni siya ang ato ang dalhon didto after sa suroy-suroy nga makonsulta ni Mayor kung unsa ang mga panginahanglan sa ato ang mga sitio pod. At least, no? So, pero kani Sir Ronnie, dili na ni siya Sabado. Dili na Sabado. So, this would fall on na sila. Weekdays. Na sila Sabado makapanglaban na gyud si Atty. Roy o uban pa nato mga empleyado. Kay weekdays na ni siya. So, wala pa sa launching unsay naka-line up nga program. Kato lang nagyapon, it would start with of course ang prayer because kung si Mayor pa o nasa tanan atog yung pasalamatan ng Ginoo. Naadayon pod ang ato ang mga messages na ihatag kanato ni Mayor mismo o ni Atty. Roy Raagas, kay sila man gyud ang convener sa daani sa suroy-suroy sa baryo, and imong gani ko suroy-suroy sa sitio unta di siya dapat, pero sige lang pareho ra man siguro. Ato sa pasalamatan si Sir Rico Libre, no? I think siya ang ato ang coordinator. Gali doon na sila yung meeting sa KSB o sa ato ang suroy-suroy sa baryo. Kang Rico Libre gyud ning task inubanan ni Sir Alan Fernandez, inubanan po sa ato mga department heads, of which sila gyud ang nag-effort sa first nga paglaag didto sa ato ang kaning initial nga venue para sa atong launching activity. Thank you so much, and more power sa inyong grupo. Nag-text si
Kuya Oscar Salcido, sa ha, ang bulanon. Matod pa, nag-usab ka na gyud, isa ra gyud ang wala nimo maundang ang pagpamaka. Ganahan ka. Anagid siya sa ako ba? Okay, Di ba ganahan ka na? Pagpamakakag mo na daw na. okay ka na love? Ha? Okay ka na love? Okay ka na love? Dito gining ato. Actually, sir, 8:45 sa buntag, magsugod ang ato ang suri-suri dito sa Manay. Katong gusto nga mo join, kay open gyapon ni siya sa kinsay gusto nga mukuyog dito Mukuyog o dito. para po sa mga taga Manay na namino karon. fix nga day sa kuan sa suroy-suroy. Wala. Kaya nagkamulos Basta ang within the meeting week, pa karon ba? basta within the week, gid Nag-meeting siya. pa. Ayan siya, nag-meeting pa sila karon. Basta weekday gid ni siya, and within the week lang, it's either it would be on a Tuesday or a Thursday, but definitely not on a Wednesday kay kuan man gid siya ato ang maning naandan gud sa People's Day, and not on a Friday because Naay program si sila. Mayor said na ay radio program. Ay nag-regard si mo matod pa nila mga disipulo daw nimo. Kinsa man akong disipulo. Kumusta siya pangumusta mi kang Ma'am Tats gikan ni Jordan Binsay Lipax iyang mga disipulo. Ako ng mga bosses. Ako mga bossing na sila. Mo ni sila Iba ni mga ginagatabang. iba ni mga badlong ato ilang pornas ni. Dili, mo na Diba? silang gatabang gyud na ako sa Okay. ako ang mga gimbuhaton din ha sa City Mayor's Office. Okay, so sa ako mga kuya diya, mga gwapo ni, pili man kay mga pangit lagi. Di man kay gwapo sila. Actually, di lang ta maghiskot sa tsura ni, pero sa pangutok ni. Ah, Sa pangutok. Yeah. Gani sila. Mo gining Yeah, think tank sa So, Mayor's Office. may sila. butag diya akang Jordan Binsay Pero Lipax. gwapo gyapon ni sila. Basi niya. Asa si Binsay gwapo? Di na po. Oo. Di na niya ko ani nila tagdon inigawas kay wapo nagiging nga gwapo sila. May tao. Dito ka tong People's Day. Hasos, para manig hotlines sa Sa complain. miabot sa 888 no ka mga tao ang naserbisyo ni Mayor Orlando Clarix. Last week, 806. 806 karon Katong Wednesday, 888. Si Mayor imbis kapoy kayo pero sa pag-isa niya sa numero nagngisi pa. Nakita gid nimo ang happiness sa naong ni Mayor. Ngayon anak kadaghan ang iyang naserbisyohan. At least kuan kayo, at least kuan kayo. So 800 unsay unusual nga natabangan ni Mayor atong niagi kung naa lang. Actually, naghatag gyapon siya sa mga wheelchairs at that time. Pero naman good yun, sir, kasagara ka na bitong panginahanglan in taon nga mo biyahe dito, kay na ay mga problema, in ana. At murag na kuan, mga di nagtama ka kita murag unusual kay naanatanan sa nagdagan kini nga programa na serbisyo na natong halos tanan mga panginahanglan nga kinalaging katukong gimension nga murag feeling in town nila nga wala na gid sila laing madaganan kundi lang gobyerno na lang. Nanotice na ko sa mga picture ni Mayor, every time nga kana bitong doon nanay, kanang muisa na siya sa pila ka tao yang Kabuok exhibition. Maka ako pag yun sa gisi ba? nakapoy na kayo. Di ba? Ang laman, Magsuroy pa rin ang laman ba? magpasalamat gid na siya. Magpasalamat pa. Kuan kay ba nga enerhiya ba? No, murag, do you think maangko na ni mo nga enerhiya? Dili. Ha? Ha? Dili. Kaya ako mingo na gani ko magalaan na nagigis akong kamutan na kakapoy. Nagigis na lang. Pero siya ngiti pa yun, di ba? Oo. Namoy mo na gani ko, kay gamay na lang gid nabilin. Amo ba? Pero siya, murag ko ano, makaako pa mga siya suroy sa mga empleyado. Pero ako happy ko to serve gihapon Alage, nga. Pero alage. it's just physically, dili ko pariho ka kuan ni Mayor nga kaya gid kayo niya na di mo na siya di ka puyo. Doon ba namagig kang chief of staff niyo? O siya may iyang gatumaro na usually mga nabasay, I mean, sa Tuesday pa lang, doon nabasay preparation siya in Kaugalio for the next day. Kaniha so di sige. antigi kain ana na ka healthy Clarex. Wala nay tambal, walay maintenance, wala nay supplements tanan. Wow. A very healthy diet lang gid na siya. Wala na siya.
Kaya di na high blood, di na diabetic, wala na sakit si Mayor. Nasa At 70 ha. nasa maintenance si Lorna. O si Ante. Kay love and devotion man na. Yeah. Actually, mao po na tingali. Most na, no? Ang naghatag yun niya kusog kana. So, Kana pang a very supportive family. Ang full Sana, of love kita ka ana sir kana iya mga apo. Tapuko na sa ilang balay nasa sala na mga tulog. O dito na sila magdulog-dulog, maghigday-higdain. Ana ka simple ang kinabuhi ni Clarex Uy kung naa siya sa iyang panimalay. Lipay na kay siya na. Ligid-ligid To tanaw be sa with iyong mga apo. family. Okay, so, wala na naisgutan, maigsoon kay, makita magod niyo sa picture, sa Facebook. Yung makaako pag sa ngisi. Yung adlaw yun. Kaya yung musuroy pa siya kay Masuri salamat. Pwede lang buta siya makuha microphone na. Salamat. Dagan kayong salamat, ana. Dili na siya magtagsapan Kasi okay suggestion nga muna iyang buhaton. Sad ko mag- Hindi ko Kamara iya gyud, di ba? yeah, din na. Iya na gyud. So please no 888 ang nahimong bisita ni Mayor ni atong milabay nga Miyerkules. Ma'am si dinita sa matag semana gyud ni nga pahinungod blessings nga ihatag ni former Vice Mayor karon Barangay Kapitan sa Carmen Renier Kikang Uy, no? Napulo ka mga bulahan ang makaangkon sa Ka-winners. tunga sa sako nga 25 bugas. kilos nga ra. I-claim ninyo niya sa Lunes, alas 7 paingon sa alas 10 sa buntag, kay mismo ang atong former Vice Mayor karon Barangay Kapitan ang magtunol ni ining maong mga grasya. Pwede, sir, insert na ko na, sir, ha? Mhm. Opening karon sa automated teller machine sa Land Bank para sa mga empleyado dinhi sa atuang City Hall karong 11:30 magsugod na og serbisyo ang atong ATM sa Land Bank dinhi sa City Hall. At least di na ta moadto dito sa layo kay naa na gid siya sa doon. Nada kay TM sa Landbank. Dili ang Pwede mo payroll, silang. ang payroll sa mga empleyado, sir, na sa Land Bank ang uban. So convenient kayo. Thank you sa Land Bank kay gibutangan na gyud diri ang City Hall. Okay, so Ang Ma'am Gaya. Ma'am Gaya, thank you kaayo. okay, okay. Nanang utana din ni gwapo na hibalo ka ba nga member si Mayor sa Couples for Christ kaniadto. Active member gid na. Si Mayor. That's why sood siya sa katong mga pari na na-assign sa Carmen. Ako sa nakabatikod ko na panahon nga makabisita ko ni Mayor mga 2 kapin. Ito mi sa opisina niya maglingkod. Pag-abot sa alas 3, mutindo siya. Ali, ito tagawas. Kurat ko kay ga-attend gud siya no, sa 3 o'clock prayer. 3 o'clock Yaha man prayer. ang devotion. Ang Ang devotion. devotion ang Galing ganito mo divine si Mayor mercy. Kadlawon. mata po na siya 3 o'clock sa kadlawon. Just to pray. Oo. Alam po Diya tingali siya. Ayaw gid na patakdi si Mayor. Sige ra bumug uban-uban. Ay Aba? gid na patakdi. Hinaut ikaw ang Pero ingon si Mayor nga blami po uban si Mayor kay hapit ako di mo uli. Ayaw lagi na patakdi si Mayor kay hinaut ikaw ang matakdan. Kay mainam poon ang pamilya kayo. Wala hindi mo ipakita imong bana sa ako kay hadlok ka nga di na sad mo uli. Ikaw matakdan nato. Pero siya, dinita sa mga napulo ka mga pangutana, unang 5, no, ihatag ni Ma'am Sheila, lumbatan og tubaguna ninyo sa Rolando Ioy na Facebook page. Unang 5. Sige, unang pangutana. Unsay ngalan sa citywide cleanup drive nagisalmutan sa mga kabarangayan, mga ahensya sa gobyerno o pribadong establishmento matag katapusang Biyernes sa bulan. Nagtabo gani ni ganyan punta. Ikaduha, asa nga tunghaan sa sekundarya diin laraw tukuran sa administrasyon ni Mayor Clarex Uy ang 4-story TLE, Technical Livelihood Education Laboratory. Okay. Okay, ikatulo, unsa nga opisina sa City Hall ang nakatuman o compliant sa Ease of Doing Business Act. Way lain ni. Bawaan 100% ni matupag ni.
Sir Ron. Ikaapat, pila ka mga negosyante sa Cagayan de Oro ang nagpa-renew sa ilang business permits gikan Enero 2 hangtod Enero 21. Unsa nga plano ang ipatuman sa Roads and Traffic Administration sugod karong Enero 29 aron mapahapsay ang rota sa mga pampublikong sakyanan sa syudad? Kay kaunom, unsa nga programa sa kabarangayan nga gipalig-on sa City Anti-Drug Abuse Council diin si Mayor Clarix oy maoy chairman. Unsa to nga programa? Ikapito, unsa nga plano sa City College of Cagayan de Oro nga bag-uhay lang giaprobahan sa konseho ning syudad. Ikawalo, unsa ang gitanyag sa kagamahanan ning syudad nga angay tawagan o magpakonsulta kung ang usa ka tawo nakasinati og problema sa depresyon. Katong kuano gisulti ni nga numero ni Ma'am Sheila. Pero dili ang number ang atong ang kung unsa siya. Okay. Ikasiyam, unsa ang proyekto nga laraw tukuron sa City Gender and Development Committee diin mahimong ibilin ang mga gagmayng bata sa mga empleyado sa City Hall sa oras ting trabaho. Sus, patsada ba yung kayo? No? First time, Kasi may imo niya. Basta na ako ba nga ma-discover na naaday kayo ko glyceria iup ang imong radyo riya. Bitaw. Ikanapulo, pila ka mga kliyente ang naalagaran ni Mayor Clarix o ikauban ang mga department manager sa City Hall atol sa People's Day. Mura ni siya. Ang mahilig mag-complain, sir, kabaluan. Okay, so Ma'am She, wala ko ipangutana gawas og doon na kapay ipahibalo, nalimtan para sa katawan in behalf ni Mayor Rolando Clarix. Pili ka nilang isingit ko ni kay Mark importante sad ni ongoing karon ang finalization sa pag-identify in relation ni siya sa GAD gihapon. Pag-identify sa ato ang mga solo parents nga recipients kay doon na natay ihatag sa Ron nga monthly nga kaning assistance pahinungod. Monthly? Pareho anang sa ato bitong senior citizens o ang atong solo parents ana ta. So good karong may I know how much? It's 1,000 pesos. Kada bulan yun For, na siya. For 1,000 beneficiaries po siya. Unsa man ni solo parents. Unsa man ni sa 1,000 lang? Karon 1,000 pa. So budget pa for 1,000. Okay, ang sa ato man good so far put karon ang on record and on katug yung mga miyembro gud karon active member 1,093 raman pud sila kabuo. Pero they will still undergo filtering kay naa mo basig na minyo na ani nakakita na digbana so wa na siya na solo parent or nakatrabaho na siya ang iyang income bracket dili na sad siya ma-consider. So oni nga initially. So doon na rin yung criteria evaluation. Yes, sir. Yes, sir. Not just nga solo parent ka automatic. Dili kay na may solo parent nga able po siya. Si Boss Ayan, sa mga solo ka. Solo nagpa-eskwela sa mga mga bata. Depende sa sitwasyon ha. Kung inner or outer ba siya. Okay, so naan gini nga mga programa, no? Yes, sir. I think ko ani ko kaayon. Halos tanan sektor sa atong katiling ba nahatagan gyud og pagsagad sa leadership ni Mayor. Gikan ni siya sagad ha. Gikan sagad. Na si Ma'am Sheila ang chairman or kuan aning programa. Salamat kayo niya. Salamat sa gid kay ta kay very supportive ang ato ang God Focal System karon. Okay, so your final word. Kana lang daghang kaayong salamat karon pag-uban sad kanamo. Pasalamat ko nilang Sir Ayan. Ang mga supportive kayo nga crew diri sa sulod sa atong opisina. Segunda rin lang kagwapo na po. Sa tanan nga na dinhi karon and sa tanan nga naminaw, thank you so much and hinaot nga maayo ang inyong weekend. Maka-relax and para sa mga empleyado sad welcome to a new kuan na pod nato sa tuong pagserbisyo dito sa ato ang mga kabukiran pinaagi sa suroy-suroy sa baryo. Kay kini pod si Ronnie Waniwan, mayon salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Biyernes Puhon.
Daghang salamat og standby sa mobanos nga City Hall News Update uban ni Miss Ara Bulisig. Daghang salamat. Kauban maayong adlaw. Pizza 23 karon sa bulan sa Enero tuig 2024. Kini si Ara May Bulisig. Matod kaninyo sa pinakamaulahing mabalita o impormasyon sa City Hall News Updates. Atod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro umos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa pagpangulo sa atong City Information Officer Ms. Ivy S. Guantero. Ang detalye sa mga balita. Dulan 12,000 nagpa-renew silang business permit gikan Enero 2 ngadto na sa 21. Mukabad sa 11,843 ka mga negosyante dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nagpa-renew silang business permit sukad Enero 2 ngadto na sa Enero 21 ning tuig. Samtang 367 usab ang bagong naparehistro sa ilang negosyo atol sa maong panahon. Sumala pa sa Business Permitting and Licensing Division sa City Finance Department. Matod pa sa BPLD ang ihap sa nagpa-renew mas taas kung itandi sa samang panahon sa miaging tuig nga mikabat lamang sa 10,485. Gibana-bana sobrang 21,000 ka mga negosyo dinhi sa Dakbayan ang gilantaw magpa-renew silang business permit karong tuiga. Ing bag-o gilugwayan sa City Council ang deadline sa renewal gikan Enero 20 ngadto na sa Pebrero 29 ning tuig aron mahatagan og igong panahon ang mga gagmayng negosyante sa syudad. TLE Laboratory sa East Gusa National High School laraw nga pagatukuron ni Mayor Clarex. Usa sa mga nakahanay nga priority projects ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy ang katukuran sa 4-story East Gusa National High School TLE Laboratory Building sa Barangay Gusa ning syudad. Ang mga proyekto nagtumong paghatag og dugang kahibalo sa mga estudyante, ilabi na sa technology and livelihood education nga usa sa mga practical learnings nga makatabang kanila sa pagatubang sa realidad sa kinabuhi. Ang East Gusa National High School TLE Laboratory usa lamang sa mga proyekto ni Mayor Clarex alang sa pagpalambo sa edukasyon ning syudad. Kahinumduman nga una nang gisubhan ni Mayor Clarex ang dugang classroom sa Bulwa National High School, FS Catanico, West City Central School ug East City Central School, lakip na ang Agusan National High School TLE Laboratory. Barangay Drug Clearing Program gipalig-on sa syudad. Sa tinguha nga malimpyo ang tanang barangay batok sa gidiling droga, mas gipalig-on karon sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy, isip chairman sa City Anti-Drug Abuse Council kun kadak ang Barangay Drug Clearing Program. Gani, baguhay lamang nagtigom ang Barangay Drug Clearing Assessment Committee. Di ina gihisgutan ang mga pawaagi aron maabagan ang mga barangay kalabot sa maong programa. Ang panagtigom gipanguluhan ni kada co-chairman City Councilor Romeo Calizo, DILG City Director Engineer Jane Docalios, PDEA Agent Rex Takal, Antonio Resma sa City Legal Office, CAO Assistant Department Manager Cyril Ranile, KADAC Oral Wellness Head Dr. Rachel Bernadette Meliza Descallar, ug kadaguan sa Cagayan de Oro City Police Office Concocpo nga gipanguluhan ni Police Colonel Salvador Gadama. Gingusgan sa badak nga daghang mga barangay ang madeklara nga drug-free karong tuiga. Alayon ni ini laing hugna sa panagtigom ang himon karon nga semana aron maabagan ang aplikasyon sa ubang gitumbok nga mga barangay alang sa drug clearing. Mao kato ang kinatibukan sa City Hall News Updates. Kini na lamang si Ara May Bulisig. Daghang salamat.